Masasaksihan natin si Gusgusin ay nagmaneho ng sasakyan nang hindi naka-seatbelt. At ang sabi niya, mga kahombre ko, ay okay lang daw magmaneho ng hindi naka-seatbelt. Naka-live ako sa FB, nasa loob lang ako ng subdivision. Wala ako sa National Highway. Pag nasa loob ka ng subdivision at wala ka sa National Highway, wala namang nanguhuli dito, wala namang pulis. Kasi subdivision yun. Kahit hindi ka mag-seatbelt, gusto mo tumayo ka pa, lumabas ka pa sa kalsada mo, mag-twerk ka pa. Pwede yun. Basta nando ka lang sa loob ng subdivision mo. Nasa loob lang ako ng subdivision. Ikaw naman, magko-call out ka pa ng LTO eh. Hindi mo naman alam kung ano nangyayari. Naka-live ako, walang seatbelt. Nasa loob ako ng subdivision. Wala ako sa National Highway. Huwag niyong kakalimutan, ito pong tao na ito ay napakasinungaling. Halatang-halata naman na siya ay nasa malaking road, mga kahombre ko. Kitang-kita po yan sa background niya. Dito, mga kahombre ko, sa simula, makikitang inaayos-ayos niya ang kanyang cellphone na nakakagambala sa kanyang pagmamaneho, mga kahombre ko. So, very, very distracted po ang bidang-bida sa kaeng-engan at kaengotan na si Norman Gusgusin. Pinaliwanag rin natin niya noon ang sari-saring batas na napaglalabag ho ng tao na ito. Tulad na lang ng Republic Act No. 8750 or the Seatbelts Used Act of 99 at ang Anti-Distracted Driving Act or Republic Act No. 10913. Kamakailan lang din, mga kahombre ko, lumipat na naman ito ng panibagong titirahan kung saay makikita nating nagmaneho na naman ito muli ng walang seatbelt at paggamit ng cellphone, mga kahombre ko. Tignan nyo mabuti. Sa kaparehong gabi, mga kahombre ko, dito na nga po nangyari na ipinaliwanag niya na hindi naman siya nakakalabag sa kahit na anong article ng LTO dahil nasa loob lang naman daw siya ng subdivision. Pag nasa loob ka ng subdivision at wala ka sa National Highway, wala namang nanguhuli dito, wala namang pulis. Kasi subdivision yun. Yes, mga kahombre ko, tama kayo. Ayan po ang mga sagot ng taong mga walang utak, mga kahombre ko. At mga taong nineneglect ang batas sa Pilipinas. Sana literal na mabigyan itong tao na ito ng lesson. Nananawagan ho ako sa LTO. Kasi napakarami at napakalaki na po ng mga kasalanan na nagagawa ng tao na ito online. Kamusta mga kalingap, mga ka-adonis, mga ka-FLM dyan, at mga kahombre? Ito pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, alam niyo naman yung balita na may asunto na naman na haharapin. Itong si Francis Leo Marcos o Norman Gusgusin. Kasi ba naman, ang hilig gumawa ng sariling eksena. Ayaw niyang sumunod sa batas at kapag napupuna, nagpapalusot pa. Kung hindi ba naman isa't kalahating siraulo yan, mga walang alam at mga bobo na nagpapanggap na nakaupo sa row 1 samantalang nakaupo sila sa row 4 katabi ng mabahong basurahan. At kapag katapos ng klase, cleaner pa siya pero nandudugas siya. Hindi siya naglilinis. Gumagawa siya ng sarili niyang eksena. Nuknukan pa ng sinungaling yan. At dahil dyan sa mga ginagawa niya, hindi niya na alam kung ano ang kanyang ginagawa. May sarili siyang mundo. May sarili siyang pag-iisip kung meron man siyang isip. Pero dun sa kanyang mundong ginagalawan, dapat inihihiwalay na dito sa tunay na mundo na kinabibilangan natin. Yung kanyang mundo na ilusyon, dapat inihihiwalay na, inilalabas na dapat doon sa solar system. Iniisip nga namin dapat dyan pag lumapit-lapit na yung 3i Atlas, isakay na rin siya doon para umalis na rin siya. Para pumailan lang na siya doon sa pagkalayo, sa malayong light years na distansya ng universe. Para hindi na siya makabalik at hindi na makapanghawa yung kanyang kasamaan. Pero dahil dito, dahil sa kanyang asunto na haharapin sa LTO, dahil sa kaso na yan, pagdadrive ng walang seatbelt, at yung kanyang mga nakakaistorbo sa kanyang mga kinukutingting, lalo na sa kanyang cellphone, mukhang lalong sumuisikip ngayon ng kanyang mundo. Lalong lumiliit kasing liit ng kanyang gamunggong utak ni FLM. Bakit? Kasi nga suspendido yung kanyang lisensya kung hindi tayo nagkakamali ng 90 days. Hindi siya pwedeng mag-drive. So sa bagay Norman Mangusin, kapag pala humarap ka ngayon sa mga kaso mo at pinuntahan mo, magko-commute ka na lang.
Either mag-jeep ka, o mag-grab ka, o baka naman mag-taxi ka na lang dahil hindi ka pwedeng makapag-drive ngayon. Pero okay lang yan kasi hindi ka na makakapag-drive ulit. Bago pa mapaso yung 90 days suspension, nasa loob ka na ng bilangguan at hindi mo na kailangan mag-drive pa. Hindi mo na kailangan humawak ng manibela pa sapagkat yung manibela na gumaganito ay mahihinto na. Ganito na lamang. At ang ibig sabihin, kapag ganito na lamang, nakahawa ka na sa rehas. Oo, nakahawa ka na sa rehas noon. Kaya ngayon, mukhang matindi ang mga haharapin mo. Sa pagkakataon na ito, kung mahirap noon, nung una kang nakulong, mas mahirap ngayon sapagkat wala nang naniniwala sa'yo. Wala nang tutulong sa'yo. Kung may tutulong man sa'yo, tulongges ang tawag doon. Diba? Yung mga taong tutulong sa'yo, tulongges. Paano yan? Dahil sa mga kabulastugan mo, no? Ikaw ngayon ang nagpapahamak sa sarili mo, hindi yung mga taong tumutilig sa sayo. Hindi. Ikaw mismo ang gumagawa ng katarantaduhan at ikaw din mismo ang nagpapahamak sa sarili mo. Pagkatapos, pag hindi mo na kaya, ano yun? Magbabait-baitan ka? Lalabas ang iyong pagiging reverend, pagkapastor? At pagkatapos, magmumura ka na naman? Ha? Ganun ba? Mukhang talagang nasisiraan ka na ng ulo. Sa tingin ko, para kang hindi ko maisip, ano ka ba? Bipolar ka ba? Magiging kunyari okay at pagkatapos magpapakademonyo na naman? Ano yun? Anong tawag doon? Hindi ko kasi maintindihan eh. Hindi gawain ng ordinaryong tao yung ginagawa mo. Yung pagyayabang mo, na pilit na pagyayabang, na akala mo kung sino makapanakit. Ha? Nakala mo kung sino makapanakit, pero ang totoo niyan, pagdating sa suntukan, wala naman binatbat yan eh. Kahit nga kutusan pa kita, wala kang magagawa. Diba? Norman Mangusin? At ikaw pa ngayon ang may ganang magbanta sa mga tao, lalo na dun sa kinuha mo, dun sa sinetup mo na tumira kay Makagago, yung bata na yun, pagkatapos ilalaglag mo rin pala. Hindi mo tinupad yung pangako mo na 50,000, 2,000 lang pala ang kaya mo, tapos trilyonaryo ka. Tapos nakikita ka lang, palipat-lipat ka ng bahay, trilyonaryo ka. Baka naman tornilyo, marami ka. Pero nalaglag na, Norman Gusgusin. Ano yan? So, tama yung sinabi ni Makagago na unti-unti ka na ngayong babagsak. Unti-unti mo nang pagbabayaran yung mga atraso mo na ginagawa mo sa kapwa mo. Hindi ka lumalaban ng patas na kahit sana magutom ka na maghirap ka, pero wala kang niloloko, wala kang inaapakan, at wala kang sinasamantala ng mga tao. Para kapag nategi ka, mamatay ka sa gutom, okay lang. Kaya nararapat lamang sa pagkakataon na ito, kapag nagtuloy-tuloy na ito, Norman Mangusin, FLM, pag napasok ka uli sa loob, hindi ka na dapat makalabas. Hindi ka dapat makadagdag pa sa mga taong salot sa lipunan na kagaya mo. Hindi lang naman kasi ang seatbelt ang haharapin mo. Hindi lamang yung LTO ang haharapin mo. Marami ka pang haharapin. Pati NBI. Nakabail ka nga lang eh. Gumagawa ka pa rin ng kagaguhan. Nakabail ka pa lang yan hindi pa tapos yung mga ibang mabibigat na kaso mo. Paano ngayon yan? May panibago ka na namang mga kaso kay Makagago. Puro ka kasi kayabangan eh. Kaya nga sabi ko, nakabail ka pa niyan, hindi ka pwedeng mag-travel, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. At ngayon, hindi ka na pwedeng mag-drive. Hindi ka pwedeng gumamit ng sasakyan mo. Pero sabi ko nga okay lang yan sapagkat hindi mo nakakailanganin yan. Bago pa mapaso yung suspension period, nasa loob ka na ng bilangguan at hindi ka na makakapag-drive. Iba na ang magdadrive sa iyo ngayon. O ano, Norman Mangusin, kaya pa? Kawawa ka naman. Hindi ka na makakabiyahe ng alas 5 ng umaga para mamburaot sa mga restaurant, para kumain. Sa bagay, wala ka na palang kakainin. Pagkatapos niyan, pag a-attend ka pa sa mga hearing, magko-commute ka lang. Wala ka na rin sasakyan, wala ka nang ipagyayabang. Kawawa ka naman. Yan yung mga taong akala mo pagkatapang-tapang, pero sa totoo, batukan lang yan. Kaya nararapat lamang na mangyari sa iyo itong mga bagay na ito. Na paliit ng paliit na yung iyong mundong ginagalawan para mabigyan ng hustisya yung mga taong iyong nilamangan. Hindi ba, Norman Gusgusin? Yabang pamor. Tapos kapag nagigipit, magpapakabait, akala mo kung sinong pastor at reverend, daig mo pa yung Papa sa Roma. Pero kapag na-trigger na naman, ayun, namumutik-tik sa kakamura. No? Lahat ng makita niya, lahat ng lumabas sa big niya, puro mura. Kahit nagmamahal na yung mga bilihin sa paligid natin,
ay puro mura pa rin ang ating maririnig sa kanya. Yan si Norman Mangusig, si Francis Leo Marcos. Ang pekeng Marcos, peke ang identity, peke ang mga papeles, peke ang pagkatao, at higit sa lahat, peke ang kaluluwa. Tataka nga ako, may kaluluwa ka pa nalagay na yan. Ano yan? Saan mo nabili ang kaluluwa mo? Pero sa tingin ko, hindi na rin magtatagal yan. Kasi nga, sabi ko nga noong nakaraan, gusto nang makipag-divorce sa'yo ng kaluluwa mo at konsensya mo. Pati yun, iiwan ka na rin. Lalo na ni Casper. Si Casper na isa ring kaluluwa. Pag wala nang mapapala sa'yo ngayon yan, aalis na rin yan. Pero hindi pa sa ngayon, sapagkat kapag umalis na maaga si Casper sa'yo, ilalaglag mo rin at pagbabantaan mo rin. Hindi ba? Ganun lang naman yon. Gawain mo kasi yan eh. O, bago ka magyabang, harapin mo muna yung kaso mo sa LTO. Ha? Huwag ka mag-alala. Pagkatapos yan, marami ka pang haharapin. At wala ka ng mukhang ihaharap sa amin dito sa social media. Bye-bye. Paalam.